Acts chapter 2 verses 1 to 7. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos sila lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Nang panahong ding iyon, doon sa Jerusalem ay may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Sinabi nila, "Aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat?" This is the word of the Lord. Let's pray together. Lord, katulad po ng kantang we're singing, You are holy, Lord. You are a holy God. Bukod tangi ka sa lahat, Panginoon. Walang katulad mo sa mundong ibabaw at sa langit. Panginoon, ngayon, we are coming before you as one family, as one church, believing that you will speak to us this morning, that you will put a word into our heart that will ignite. Pasisilabin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Upang kami, Panginoon, ay maglingkod sa iyo ng marugdog, buong lakas, buong talino, buong talento, lahat-lahat ng kami meron, buong kalakasan, iaalay namin sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay kasihan mo ng iyong banal na Espiritu Santo, even as we read your word and as we listen to your word this morning. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Welcome to Life Nova and Every Nation Church. Before we take a seat, pwede ba ninyong puntahan yung just go to someone you don't know a lot and go ahead and introduce your name, and then you may go and find your seat. Yan. Okay. That's good. Thank you, Life Church. And truly, you are embodying what it means to love God and love people. We will now take our seats and let's continue our fellowship towards the end. Yan. Sa katapusan ng June, on June 29, we are going to be celebrating our 17th year anniversary as a church. And we are going to celebrate it in Cinema 5, Fairview Terraces. Now, we all know, alam naman natin, and those of you who don't know yet, hindi lang naman tayo tinipon ni God dito para makarinig lang ng salita niya, although importante yon. Hindi lang tayo ginather ni God so we can worship Him together, though that's important. Tayo ay binigyan ni God ng mission. Sabi mo sa katabi mo, mission. And our mission is to introduce the love of Jesus to our community, to our campus, to our family. And itong mission na to,
it was not just given to pastors like me or si John Marie. I want to honor John Marie, the leader of our 10 a.m. service. Yan. Of course, with his beautiful wife, Crystal. And thank God, no, marami tayong full-time missionaries. But this mission of bringing the love of God sa lahat, hindi lang ito sa mga pastor o sa mga missionary, ito ay para sa bawat isa. So yung sabi mo, para sa iyo yun. Now, and as we move to a bigger venue, we are looking at a 300 seating capacity. And if we're gonna have 2 services, that's gonna be on 10 a.m. and by August, God willing, also a 1 p.m. service, you're easily looking at 600 people being discipled. 600 people. How many of you masaya kayo pag nakakita kayo ng maraming tao nag-worship kay God? Hindi kayo masaya. Gusto nyo na hindi sila nag-worship kay God. Gusto nyo rebelde yung mga tao sa Diyos. Ganun ba yan? Biro lang. I know. I know that like me, you also, it fills you with so much joy to see people worshiping God all over. And in the same way, we have welcomed you here. In a few weeks' time, you will be welcoming people from all walks of life. From Novaliches, from Quezon City, from Caloocan City, San Jose del Monte, Valenzuela, name it. Because Novaliches is a gateway to so many cities. We're going to see people from every city coming towards the church, coming towards and being invited and being added into our family. And speaking of being welcoming sa family natin, I want to give a very warm welcome to our missionary from Life Virginia Beach. Oh, so welcome back, Nikki. Yan, well, yan. We can still, yan, let's give her a warm Life Nova welcome. Yan. And Nikki, it's still fresh from our memory. How you preached the last time you were here. It was very powerful. It was very quick. Even though there's so many things happening on the inside, God is working in your heart. You know, so it's so glad. So Nikki will be one of our last members of the missions team to arrive here in the Philippines. Pastor Ernie and the rest of the missions team, by the way, even as we speak right now, are in Life San Joaquin, Iloilo. So nandun sila ngayon, kasabay ng service natin. They're also preaching. And Nikki will be joining them shortly as they visit our church in Every Nation, Vietnam. So, going back, as pag dinala na tayo ni God sa cinema, and there are so many people, did you think about how difficult it is? Mahirap po mag-service sa cinema. Maraming kailangang volunteers. Baka nakakapagod for our music team and for some of, especially for the ushering team, the tech team. So, lahat ng volunteer ministry, it would require so many volunteers. It would require so much resources. Mahal. Mahal to have a church in the mall. And at the same time, it would require so much love on our end, patience, as we invite more people. Siyempre, maraming pupuntang bisita, hindi pa nila kilala si God. Hindi pa malalim yung alam nila sa Bible. Siyempre, magiging patient tayo ngayon. Anong mangyayari sa atin? Magiging pasyente tayo. Ay, hindi pala. Magiging patient, pasensyoso, no? Magiging patient tayo in walking them through in discipleship. Now, the question is, saan tayo kukuha ng lakas, resources, to go on and continue in this mission? How do we go about in our mission na hindi tayo na-burn out? Naranasan niyo na po bang ma-burn out? Meron kayong gustong-gustong isang bagay, talagang favorite niyo yun, kaya lang kahit gano'n yung kapaborito, napagod kayo dun sa paborito niyong hobby na yon. O let's say, meron kayong paboritong ulam. And say, may katabi, mahilig kumain. Mukhang mahilig kumain. Oo. So, favorite talaga niya yung ulam na yon. Kaya lang, kung yun naman talaga yung lagi niyang kinakain, di ba? Kahit favorite mo, eventually, mababurn out ka dun sa lasa. Now, question is, how do we continue in the mission of God without having burnout? You see, burnout happens. Kaya nga, burnout. Pag burnout happens when we run out of fire. O naubusan na tayo ng passion. Naubusan na tayo ng
lakas, ng energy. And then parang gusto na lang natin magpatangay sa agos. Ayoko nang mag-disciple, atin-atin na lang ako. Yung iba naman, ganun din naman. Si katulad ni, biro lang. So, ayoko nang mag-serve. Pwede naman ako manood na lang online. Kailangan ko ba bang pumunta dyan? Magastos pa, mamasahe pa ako. So sometimes there's burnout. So how do you continue serving God in the mission that He has called you to do without having burnout? Now, for some of us, the issue is not burnout. The issue is fear. Lord, kaya ba namin yon? Kaya namin mag-disciple, katulad ni Pastor Henry, katulad ni John Marie, na future Pastor John Marie, katulad ni Anna, katulad ni Lyra. Kaya namin mag-maintain ng group. Saan ako kukuha ng sagot pag tinanong nila ako? Bawa, nagtanong sila sa Bible, tapos hindi ko alam kung paano sasagutin. Paano kung napagod na rin ako sa kanila? Paano kung naka-offend ako or na-offend ako sa kanila? Saan ako kukuha ng lakas magpatawad? Ilan sa inyo may katabi kayo, may mukha siyang parang ayaw mong patawarin? Hindi, biro lang. Joke lang po ako. So how do you, baka maka-offend lalo. Naka-offend pa. Hindi, nagbibiro lang ako. No? But when you think about that, where do you get the strength to carry on? Parang kanta yan, no? Oo. So where do you get the strength to follow God and obey His Great Commission? How do you have the courage? Kung ang problema natin, fear. Natatakot tayo. Sometimes insecure. Afraid. We feel lacking. Kulang. Do I have what it takes? All of these things. Now, we're starting a brand new series and we're calling it The Sounds of Pentecost. Pentecost. Now, Pentecost is a very important day sa Christian world. Kaya lang, hindi laging nasa-celebrate. Hindi katulad ng Christmas, you celebrate Christmas, the birth of Christ. And then, we also celebrate the Resurrection Sunday or Easter. Pero, sometimes yung kwento natin ng Bible hanggang Pasko na lang, hanggang muling pagkabuhay. Hindi na natutuloy yung celebration ng Pentecost. But the truth of the matter is, Pentecost is a very important celebration in the body of Christ. And ano ba yung Pentecost? No? Pentecost happens 40 days after the Passover. So if Jesus died on the Passover feast, so 40 days, Pentecost starts. It's also called the Feast of the Weeks. Now, ang Pentecost, ito ay pista ng pag-aani. So, kapag yung mga Israelita, umaani na sila, and yung first fruit, o parang tithe, ng ani nila, ng grain, ng trigo, they bring it to the temple and they have this elaborate ritual. And itong tradition nila, sobrang daming pumupunta nito pag Pentecost sa Israel. Yung sinasabi ni Arthur kanina, Zion o Mountain of God. Yung mga foreigners, think of balikbayans, think of Jews, or like Filipinos who immigrated, tapos uuwi sa Pilipinas. Ganon din yung mga Israelites. The Jews from the dispersion, the diaspora, the Jews that are living in other nations, umuuwi sila sa bayan. Nagbabalik bayan sila tuwing pista ng Pentecostes or the Feast of the Pentecost to offer their first fruit to the Lord. And so kahit saan sila nakatira, naging foreigner na sila, they would still travel all the way into Israel to celebrate the Feast of Pentecost. And so, that being said, ito rin yung pinakamaraming panahon sa Israel na maraming foreigner or maraming immigrant na nagaling sa ibang bansa at nagtitipon sila. And on the Feast of the Pentecost, the Lord God poured out the Holy Spirit among His people. Dito bumaba yung banal na Espiritu Santo sa mga disipulo ng Diyos. In Acts chapter 2 verse 1, when the day of the Pentecost arrived, they were all together in one place. So, Pentecost, we celebrate it, we commemorate it, and from now on, we're not just going to commemorate Christmas and Easter. As a church family, isa-celebrate na rin natin yung Pentecost.
Because if we don't celebrate Pentecost, we lose out on the very important part of the story. And kumbaga gusto lang natin bumalik na si Jesus. Pero bago bumalik si Jesus, meron pang importanteng kailangang mangyari. Binigay niya yung kanyang banal na Espiritu Santo na manahan sa bawat isa sa atin at gawin yung mission natin habang hinihintay natin siyang bumalik. And so, itong feast ng Pentecost na to, ito yung katuparan ng pangako ni Yahweh sa banal na kasulatan sa Old Testament that I will be with my people and my dwelling place will be with my people. The question is, how do we receive the gift of the Holy Spirit? And how did the first disciples receive the power, the resource, the energy, the dynamite power, if you will, to follow God and fulfill their mission? Nasa isang lugar sila. Sinabihan sila ni Jesus, huwag muna kayong magmi-mission. Huwag muna kayong hahayo. Pastor, parang hindi ganun yung turo sa amin ni John Marie. Parang ang sabi ni Jesus, parang ang turo sa amin ni Pastor John Marie, go and make disciples of all nations. Bakit sinasabi mo na maghintay muna sila? Well, tama yon. Sinabi ni Jesus na, pumunta kayo at gawing alagad ng lahat ng bansa. Pero, nung sa panulat ni Dr. Luke sa Book of Acts, meron pang katuloy yung utos na yon. Sinabi pala ng Panginoong Jesus, pero, but wait, there's more. Huwag muna kayong mag-abroad. Huwag muna kayong pumunta. Maghintay lang kayo sa syudad. At ibibigay ng Ama ko yung pinangako niya. At hanggat hindi kayo nadadamitan ng kapangyarihan mula sa itaas, unless you're clothed with power from on high, do not go. Wait. Sabihin mo sa katabi mo, wait. Because the task of discipleship and of changing lives is impossible without the power of the Holy Spirit. In fact, pwede kang mag-disciple, mag-one-to-one, mag-life group, at gamitin mo lahat ng business models na ginagamit din naman ng mga artista at mga public speakers at educational institutions, at magugulat ka. Hindi mababago yung taong dinidisciple mo. Because discipleship is impossible without the power of the Holy Spirit. Hindi to turo-turo lang. Hindi to aral-aral lang. Importante mag-aral. Importante maturuan. Pero kung yun lang ang ginagawa natin, relihiyon, attend ng attend, panood ng YouTube, panood ng preaching, walang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, walang pagbabago ng buhay. Nasa kasalanan ka pa rin. At yung dinidisciple mo, makasalanan pa rin. So, mag-figure out niya balang araw, nagpaplastikan lang pala tayong dalawa. Hindi mo rin pala ginagawa yung tinuturo mo. At hindi ko na naman talaga ginagawa yung tinuturo mo. There's no power to change. There's no power to be raised to a new life apart from the power of the Holy Spirit. So, back to the question, how did they receive the power of the Holy Spirit? Paano nila ito tinanggap? Makikita ninyo, nasa isang lugar lang sila. There are 4 elements to this. Meron silang physical togetherness. Magkakasama sila in person. Hindi sila online. Hindi sila parang nagbabasa lang ng nangyari sa malayo. They were together in one place. Sabi mo sa atin mo, together. Lagyan natin ng accent. Together. Ayan, together. Ayan. Sabi mo, mapang-Pilipino naman, together. Ayun, together. So they were together, or they were together, and they were all in one place, magkakasama sila. Second, they were fervent in prayer. From fever. Nag-aapoy sa panalangin. Di ba, may kakilala ka ba pag nagpipray, parang nilalagnat? Talagang on fire. Fervent prayer. So, sabi ni Jesus, maghintay lang kayo, darating yung Holy Spirit. Nasa isang lugar sila, nananalangin sila. Hindi sila nagtititigan. Hindi din sila kumakain lang. They were worshiping, they were praying, they were all together in one place. In fact, there are 120 of them. 120. Katulad ng minimum attendance natin per week dito sa church. Combining the 10 and the 2 p.m. service. They're 120. Parang tayo lang. But they had expectant faith.
Hindi sila umaattend na parang wala lang. Oh, nakapagsimba na ako. Yes, checklist, tapos. Pwede na mamalengke, pwede na mag-aral, pwede na maglaba, pwede na mag-business. When they come before God, they're expecting God to move. Lord, move. And you know what? They were together for 10 days. 10 days. They did not attend for 10 minutes. Not 10 hours, 10 days. They were waiting patiently for the Father's gift. And what were they expecting? Ang sabi lang naman ni Jesus, they will receive power from on high. Verse 2, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And after the 10th day, exactly the 10th day, so 50 days after the resurrection of Jesus, kasi 40 yung feast ng Pentecost, sa 10 araw, 50. Ito pa kayo? 40 plus 10, 50, right? 50 days after the resurrection of Jesus. Suddenly, there came a sound. This is the first sound of Pentecost. This is a 2-part series. Because Pentecost is really next week. It's June 8 in our calendar. Next week pa. So this is in preparation for the Pentecost. So this week and next week, 2 sounds. 2-part series. First is the sound of heaven. Like a mighty rushing wind. And it filled the entire house where they were sitting. So, nakarinig sila ng tunog. Isang malakas na ugong. Have you ever been in a signal number 4 typhoon in the Philippines? Nikki, have you encountered a signal number 4 typhoon? Ano yung tunog ng hangin pag sobrang lakas? Maybe a hurricane. A hurricane. Hello, hurricane. But in our context, a typhoon, storm, bagyo, malakas na hangin. Isang malakas na hangin. And tayo sa Pinas, alam nyo, nung grade 1 ako, yan ang favorite ko pag may bagyo eh. Kasi hindi na kailangan ng aircon, malamig na, tapos wala pang pasok. Diba? Ang downside lang, walang palabas kasi brown out. But, yay, bagyo, walang pasok. But I realized growing up, hindi dapat nagdidiwang kasi may mga lugar na binabaha. Right? But anyway, the typhoon signal is not about how many water, but gaano kabilis yung hangin. So, it was a sound like a mighty rushing wind, parang isang bagyo, and it filled the entire house they were sitting. So imagine, they were praying together, 120 of them, tas nakarinig sila ng ugong, ng malakas na hangin. Now this is very interesting. Alam nyo ba na sa Greek, pneuma, which means air, by the way, where the word pneumonia comes from, a sickness from the air, pneuma, is the Greek word for spirit. And in the Old Testament, it's ruach. And it's the word for wind, hangin. Hindi ibig sabihin na hangin si Holy Spirit, pero para maintindihan natin kung sino si Holy Spirit, as the third person of the Trinity, co-equal with the Father, co-eternal with the Son, we have to go back to the first page of the scripture. In Genesis, in the beginning, the Spirit of the Lord was hovering over the waters. The Spirit of the Lord parted the oceans. The Spirit of the Lord is the presence of the Lord. Kung nasan si Yahweh, nandun yung kanyang espiritu. At inahalin tulad ito ng mga Hudyo o mga Hebreo sa hangin. Kasi katulad din ng hangin, hindi hangin ang Diyos ha, kumbaga hinahalin tulad nila. Kaya nga like, it's a simile. Hindi hangin, but like, katulad ng. Inahalin tulad sa hangin dahil
ito ay may energy. Di ba ang hangin, napapagalaw niya yung mga bagay nang hindi naman natin nakikita yung hangin. May nakakita na po ba sa hangin? Gusto niyo po bang magpatingin? Merong tayong mga kapatid na nagka-counsel ng libre. Wala naman nakakita ng hangin. Ang nakakita natin yung dala-dala ng hangin. Alikabok, dahon. No one has ever seen the wind. And sabi nga ni Jesus in his conversation with Nicodemus, the wind goes where it pleases. Nagpupunta ito kung saan niya gustong pumunta. Hindi natin alam kung saan ito pumupunta. Ang alam lang natin, napapagalaw niya yung mga bagay. Inalin tulad ng mga Hebreo, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa hangin. Kasi hindi mo siya makita na nandyan, pero alam mong nandyan dahil may gumagalaw o may nagbabago sa paligid mo. Ganon din sa buhay ng isang Kristiyano. Alam mo na ang Espiritu ng Diyos ay nasa buhay mo na kung nagbabago, gumagalaw yung buhay mo. Pero kung walang pagbabago, you're still in your sin, bihag ka pa rin ng sarili mong ng kadiliman, hindi mo pa natatanggap yung banal na Espiritu Santo. Dahil ang kapangyarihan niya, pag siya ay nanahan sa'yo at tumira sa atin, the moment He dwells with us, things change around in our life. I was in a counseling session kagabi, and I was talking about paano nung high school at nung college, hindi talaga ako public speaker. Hindi ako magaling magsalita sa harap ng mga tao. Actually, pag nagre-recite ako nung high school, nangangatog yung tuhod ko. Nangyayari ba yun sa inyo? Well, ako lang. So, anyway, nangangatog yung tuhod ko. Tapos yung gusto kong i-recite, sinusulat ko na lang, pinapasa ko dun sa teacher. Sa intermediate pad. I'm not a public speaker until I was baptized in the Holy Spirit. It was a life day. It was a victory weekend. 2008, the first victory weekend na ginawa ng Life Church from Virginia. It was June 27, 28, 29. 29 was our baptism. June 27, when I received the power of the Holy Spirit. And my life was never the same. Alam niyo yung nangyari sa akin, bigla akong nag-testify. Tumayo ako, nag-share ako ng testimony ko. Hindi ko alam ba't dire-diretso yung salita ko. Hindi ko alam bakit naayos na yung ideas sa utak. And noon, tagal-tagal ko mag-isip, ano bang susunod ko sasabihin? And then it was just flowing out of my mouth like water, like wind. And hindi na ako nag-e-effort na parang hirap na hirap ako, kinakabahan. I felt a power inside of me, urging me to speak. And anong nangyari, I was testifying, witnessing about kay Jesus. Sobrang mahihain ko noon. Actually, pag nalakad ako noon, nakayuko lang. I don't do eye contact. Ang ginagawa ko, pinapahaba ko yung bangs ko. Oo. Kasi uso pa noon yung trunks hairstyle. Okay, anyway. So, para matakpan yung dalawang mata ko, ganyan, nakaganon. Yan. Hindi ko kailangan mag-eye contact. Pero immediately right after that, minit ko yung friend ko sa high school. Dinala ko siya sa food court sa SM. Wala kaming maupuan. Alam niyo yung food court sa supermarket? Hindi yung mga walang upuan na, yung mga nakatayo lang. So doon kami, kumakain kami, sinaran ko siya ng gospel. Tapos yung mga bumibili ng sago doon sa likod niya, umiiyak na. I'm not kidding. So sinasharan ko siya, and then, sa sobrang lakas ng boses ko, pati yung mga nandun, hindi ako pastor nito I was just a student in college. First year, second sem. Sinasyaran ko yung kaibigan ko, tapos yung mga nandun, nag-receive sila ng gospel. Tapos pinatanggap ko na siya kay Lord, di nagpe-pray siya, nagpe-pray rin yung iba dun sa likod. Sabi ko, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Alam ko may nag-iba sa akin, may nagbago sa akin. Hindi ako natumba ng isa, yung mga ganon. And that happens sometimes when the Holy Spirit comes upon you. But the most important manifestation that happened into my life, I became a witness. Alam niyo yung witness, nasaksihan mo Nakita mo Kaya minsan tayo nahihirapan mag-share. Nahihirapan tayo mag-life group. Kasi iniisip natin, saan kami kakain?
Anong oras? Puro ganun ang iniisip natin. Hindi yun mahalaga yon, pero hindi yun ang pinakamahalaga sa life group. Ang pinakamahalaga sa life group, yung mensaheng sasabihin mo. Yung naranasan mo kay Jesus. Yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi mahirap kunwari kung wala. Mahirap mag-share na hindi nangyari sa'yo. Mahirap mag-explain. It's so hard for us to give something we don't have. And what happened in my life was, I found myself boldly speaking in the gospel. And hindi lang siya sa pagpipreach ng gospel. I was elected president of a school organization. Imagine, I don't speak publicly. I became the president of Pluma ng Radio Fatima University. It's a Filipino organization. I became the vice president of the English Society dito sa Fatima. Sabi ko, may nag-iba na sa akin. Kasi naging public speaker na talaga ako. I kept on, pati sa university, nag-host na rin ako. It's the gift of God that He has put in my life. Malay ko bang magpapastor ako? All I know, magna-nurse ako. All I know, kailangan ko ng English skills so that I can survive in the States. But I didn't know that the Lord is already putting things in my life that I will need. Hindi lang sa pagiging pastora, sa pagiging Kristiyano. And throughout my college life, kahit pinagtatawanan ako ng classmates ko, kahit nakukornian sila sa akin, I would share the gospel sa recess. Pag ayaw nung matatalino sa gospel, pupunta ako dun sa row 4. Sit with them. Be late with them. Mess with them with anime and all of those stuff. Share the gospel to them. I share the gospel to everyone, to anyone. To the cum laudes, to the dropouts. I was unstoppable. And it was not because of me. Alam ko sa sarili ko na hindi ako yon. I was carrying a message na hindi ko ginawa sa sarili ko. Witness lang ako eh. And my story was always, ito ko noon, I was so insecure, fearful, afraid. I don't know if something good will happen to my life. I even don't know if I can finish college. But the Lord came into my life. He changed me. Yun ang ginagawa ng Espiritu Santo. Gives you the boldness. That's why He was described as a mighty rushing wind. He fills you with energy. He infuses you with strength from heaven. So, sabi dito, the Bible explains to us, kaya siya sound of heaven eh. Kasi yung hangin, galing sa langit. They understand that it comes from the heavens, from the atmosphere. And so it was not a normal phenomenon. It was not a scientific phenomenon. Kasi remember, nasa loob sila ng bahay. Hindi dapat ganun yung hangin. Maharangan yun ng mga bato. But there's a great sound stirring. And bukod sa miracle of the wind, of the sound of a rushing wind, there was another miracle. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. Kanina I was talking about passion, di ba? Pag na-feel ka ng Holy Spirit, magkakaroon ka ng passion, unstoppable ka, kahit maingay ka na, kahit hindi, may apoy sa mata mo na hindi mo ma-fake. I can look people in the eye and tell them the love of Jesus na I never did. I was so awkward with eye contact. Hindi ko matignan yung mga tao ng straight. I always look down. But when the Spirit of the Lord came upon me, I found a renewed strength and courage. It's like fire. Parang apoy. That comes from the inside. It's moving from the inside. Now, it says it's like fire. Now, so sabi doon, and divided tongues as of fire. But divided? Kasi isa lang yun eh. Isang apoy yun, tas nahati sa 120. And this is very weird in the scripture. Because noon, before Jesus died on the cross, ang alam ng mga Israelita, the Spirit of God dwells with them as a nation. Isang buong bansa. Kaya nga sila, pa nag-worship, isang buong bansa, may high priest. Pero never did the Holy Spirit rested on them individually. Now, sometimes it does. In the Old Testament, the first time it happened was Joseph the dreamer. When the Spirit of God came upon him para maintindihan yung mga panaginip ng Paraon. Another instance was Bezalel, which is the architect and the designer of
the tabernacle, the Holy of Holies. And then the prophets, David, Samson. Kaya lang, every time that the Holy Spirit would come upon them, umaalis rin. The Holy Spirit never stays. It just empowers people. The Holy Spirit, He just empowers people for a certain task. Pag nagawa niya na, umaalis na siya ulit. There was only one time that the Holy Spirit rested and never left. It was during the baptism of Jesus. During the baptism of Jesus, the Spirit descended on Him like a dove. See the reference to the wind again. Hindi ibon yung Holy Spirit, okay? But like a dove. And then it never left Him. He never left Jesus anymore. He is the third person of the Trinity. So when the Holy Spirit came upon Jesus, He never left Jesus again. And then Jesus resurrected. And then ascended. Bumalik na siya sa kanang trono ng Diyos. Nalungkot yung mga disciple. Nag-aalala. Ilan po sa inyo nag-aalala rin kayo? Pag sinabi ni Pastor Jom na, invite niyo yung mga kamag-anak niyo sa church. May kinig kaya sa akin yung mga yun. Invite niyo yung mga ka-opisina niyo sa church. Paniniwalaan kaya nila. Invite niyo yung classmates niyo. Naku, hindi ako kilala ni pastor sa school. Na notorious ako sa klase namin. May makikinig kaya sa akin. Sometimes we're afraid. Katulad din ng mga disciples. They were sent on a mission and they were, like me, they were trembling with fear. They're afraid of being persecuted. They're afraid of sacrificing themselves. But the Holy Spirit rested on each and every one of them. This, alam niyo ba na ito ay fulfillment na isang matagal na pangako na? Isa pa yung, there's another interesting trivia tungkol sa Pentecostes. Alam niyo ba na yung panahon ng Pentecost, yun din yung kaparehong panahon na binigay ni Yahweh yung 10 utos kay Moses. In the Old Testament, during the time of Pentecost, God gave the laws, the 10 commandments to Moses. In the New Testament, God gave His Spirit to His people. And there was an old prophecy na darating yung panahon, hindi ko na isusulat sa bato yung utos ko. Isusulat ko na sa puso mismo ng tao. I will write the law into their hearts. And I will give them the ability to fulfill the law. That energy, that strength. See, fire has always been a symbol of judgment. Pag may apoy sa Old Testament, lagi may paparusahan. Sodom and Gomorrah. And fire fell from heaven. Because of the homosexuality, the immorality of that pagan city. Winasak into ashes. So, Old Testament prophets understand that fire is judgment. Remember when Elijah called fire from heaven? It was in judgment to the gods of Israel back then. Mga gods, Diyos-Diyosan nila. Fire has always been connected to judgment. This is a very weird occurrence na bumaba yung apoy ng Diyos but not to judge. Actually, in the Old Testament, hindi lang judgment pala yung symbol ng fire. May isa pa. Pag nag-offer yung priest ng burnt offering, pinapakita ni Yahweh na natutuwa siya sa alay ng mga tao sa pamamagitan ng pagsindi ng apoy noon ng siya lang. Let's say, nag-offer yung priest at masaya si Yahweh sa Israel. Biglang mag-aapoy yung offering. So naintindihan ng mga tao na nalugod si Yahweh. Natuwa si Yahweh sa alay nila kasi biglang lumiyab nang di naman nila sinisindihan. That's God's way of showing His acceptance. In a way, ginajudge ni Yahweh yung inalay na hayop kasi sinunog niya eh. But in a way, ina-accept niya yung nag-alay. In the same way, ganun din yung sa Pentecostes. Dahil may inalay para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Yung judgment na punta sa Kanya. Kaya pwede na tayong kalugdan ng Diyos. He can look at us and be pleased because Jesus
offered the ultimate sacrifice for sin. But this time, hindi nag-accept si Yahweh ng patay na alay, na patay na mga hayop. He accepted living sacrifices. You would remember Romans 12, chapter 1. Therefore, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Because when the Holy Spirit rested on each and every one of them, it's like God saying, I am pleased with you. I accept you. I put the fire on you, the fire of my Spirit on you. So, not judgment. It is a fire of purification. See, the power of the Holy Spirit is not just para tumapang tayo mag-witness. Another thing that happened to my life is yung mga rules, laws, na kinakapaguran ko, nakakapagod. Minsan, nung high school, napapagod pa ako mag-serve. Ano ba yan? Mag-aaral na nga ako, magsaserve pa ako, mag-mission pa ako. Bababa yung grades ko ngayon, nagme-maintain ako ng scholarship. Nakakapagod. Pero when I was filled with the Holy Spirit, hindi na ako napapagod sa pagsaserve. And I was able to joyfully follow the command of God. No, hindi ko maintindihan ba't kailangan mag-tithes eh. Ba't kailangan mag-sacrificial giving? Ba't mahirap ba ang Diyos? Kailangan niya ba ng pera natin? So nahirapan ako magbigay. It's hard for me to understand. Pero when the Holy Spirit came upon me, giving became a joy. Kasi hindi na siya tungkol sa requirement eh. It's about generosity. God has been generous to me. I'm just giving back His love to Him. So the things that is difficult for me, pornography. I was addicted to pornography when I was in high school. Ang hirap maghindi ron. Asarin ka pa ng mga classmates mo pag di ka nagpo-porn, di sila naniniwala. But when the Holy Spirit came upon me, I received the strength to say no. See, it's a fire that purifies, makes you pure. It's a fire that, the fire of the Spirit na binibigay niya sa atin para mag-witness tayo ng matapang at para makasunod tayo ng hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas ng banal na Espiritu Santo. It's the fire of purification. It rested on each one of them. See, dati, God rests on them as a nation. Pero eto, on individual. Wow! Ibig sabihin, bawat isa sa atin naging templo ng Diyos. Kasi ang apoy ng Diyos ay nakatira lang sa templo ng Israel. Pero ngayon, bawat isang tao ay naging templo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hollow blocks ka pala. Because we together, we become the temple of God. Brick, mortar, marble. Mamili kayo ng kung anong bato gusto nyo, adobe. Together, we become a temple of the living God. And His Spirit rests on each and every one of the disciples back then, and He still does even until today. In verse 4, they were all filled with the Holy Spirit. Napuno. See, I was looking at the original word. Na-fulfill. Na-fulfill, napuno. Full na, fill pa. Fulfill. At natupad. Yung pinangako rin ni Yahweh sa Old Testament. I will pour out my Spirit on sons and daughters, and they will prophesy. Old men will dream dreams. The Lord will pour out, binuhos, hindi pataka, hindi wisik, hindi basbas, pour out, buhos. Hindi lang to tubig, Espiritu ng Diyos came upon each and every one of them. At ano nangyari? They began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So nagkaroon sila ng kakayanang magsalita ng lingwahe na hindi nila naman normally alam salitain. Ito yung tinatawag na gift of tongues. And they began to speak in a different language. Kaya siya gift. Hindi siya known language, hindi siya nag-aral ng lingwahe na yon. Pero alam niyang salitain. And many of the scholars would say, ito yung reversal ng nangyari sa Babylon or sa Babel. If you would remember the story in Genesis, nagkaisa yung mga tao. Sabi ni God sa kanila, spread out. Gusto ni God ng diversity. Gusto ng Panginoon ng maraming kultura eh. Gusto ng Panginoon ng iba't ibang bansa eh.
God wants to build nations. It's only people who wants to build empires. Alam mo yung empire? Aalipinin niya yung iba-ibang nation, tapos siya yung pinakamalakas. But God doesn't want empires. God wants nations. Free nations with diverse cultures, diverse languages, to populate the whole earth. Pero anong sabi ng mga tao? Hindi. Hindi kami magwawatak-watak. Hindi kami mag-iiba-iba. Isa lang kami. Uniform. Sabi niya, wag tayong kumalat. Wag nating sundin si Yahweh. Na iba-iba yung salita natin. Dapat isa lang lahat. Magtayo tayo ng tore. Naaabot hanggang sa langit. Pababain natin siya. Katukin natin yung kaharian niya. And kung sa Garden of Eden, nagrebelde yung mag-asawa, iba ito. Isa tong buong mundong nagre-rebelde sa Diyos. Ayaw nilang kumalat. Ayaw nilang mag-mission. See? Gusto nila sila-sila lang na magbabarkada. Sila-sila lang. Tayo lang mula noon hanggang ngayon. Wala nang dadagdag sa atin. Walang makakapasok. Walang bagong kaibigan. Huwag tayong mag-share. Basta tayo lang. Masaya tayo hanggang sa langit. Pag naging ganun yung church natin, para na tayong nagiging Tower of Babel. See? And minsan yun yung comfort eh. Di ba? Di ba? Sabi nga nila, ba't ako maglalayag? Kung bagyuhin ako sa dark, dito na lang tayo, safe tayo rito. Hindi pa tayo mag-mission. So, nagtayo sila ng mataas na building hanggang sa langit. Because they refuse to obey God and go into all the world and take dominion of the creation. And ayaw nila yon. So, Yahweh looked down upon the Tower of Babel. Sabi ng Trinity sa isa't isa, Father, Son, and Holy Spirit, bumaba tayo. I-confuse natin yung languages nila. So, ginawa ni Yahweh, binigyan sila ng iba-ibang salita para hindi nila kayang magkaisa. Adi, maakyat na sila, no? Iba-iba na sila ng salita ngayon. Di ba? Hey, come here. What's taking so long? Di ba? Ambot sa imo. Di ba? Sabi, nag-iba-iba na sila. Hindi na sila nagkaintindihan. So, nagtipon-tipon yung mga pare-parehong ng salita. Di ba? Tinatawag nila yung isa. Di ba? Tinatawag nila yung isa. Iba-iba na yung salita nila. And they began to gather together according to their tongue or according to their language. At dahil di nga sila magkaintindihan, of course mag-aaway sila. So para hindi sila mag-away, kailangan nilang maghiwa-hiwalay ng bansa. And eventually, na-fulfill din yung kagustuhan ni Yahweh na ipopulate nila yung earth. Kaya lang, nung nagpunta na sila sa iba-ibang bansa, as a result ng rebellion nila at hindi pa nabago yung puso nila, wala pa yung banal na espiritu sa kanila. Nung napunta sila sa iba't ibang bansa, gumawa sila ng kanya-kanya nilang Diyos-Diyosan. Sumamba sila sa mga anghel, sumamba sila sa mga espiritu, sumamba sila sa kung sino, sa kalikasan, sa mga hayop. Kaya dumami yung mga sinasamba ng mga tao. Sobrang naging rebelde lalo yung buong mundo. Kahit natupad yung kagustuhan ni Yahweh na mag-diversify sila, mag-mission sila, hindi para sa glory ni Yahweh. Napunta yung glory sa mga anghel, sa mga espiritong nilikha lang, na inalipin yung mga tao para sambahin sila. Naglililok sila ng itsura, anyong langit o anyo ng tao sa lupa. Bubutasan nila yung bibig. Pansin nyo yung mga Diyos-Diyosan may butas sa bibig? Tapos gagawa sila ng ritual para yung espiritu nung sinasamba nila pumasok dun sa nililok nila na anito o kung ano man yon. Kaya sa kanila, bali wala kahit wasakin mo yung Diyos-Diyosan eh. Let's say basagin, wasakin, sunugin, yung anito nila. Gagawa lang sila ng bago. Bubutasan nila ulit yung bibig. Tapos mananalangin sila na pumasok yung espiritu ng sinasamba nila ron. Isang buong mundo na nagre-rebelde sa Diyos. Kaya nung ginawa ni Yahweh, pinadala niya yung kaisa-isa niyang anak. Para pabalikin ang mga bansa pabalik sa Kanya. Kasi ganun niya kamahal yung buong mundo.
na ayaw niya manatili sa pagre-rebelde yung mga tao. Tulad ng mga ninuno ni Charles, sumasamba sa dragon, sa phoenix. Nalungkot ang Diyos, diba? Sabi, hindi dapat ganun. Diba? So, gusto ng Panginoon na bawat lahi, bawat tribo, bawat kaharian, bumalik sa pagsamba sa Kanya. At nagsimula siya sa Israel. Pinili niya yung Israel. Pinanganak si Jesus na Israelita, namuhay sa ilalim ng batas ng Israel. At nung siya ay umangat sa kanang trono ng Ama, ito yung kanyang naging dakilang atas at utos. Humayo kayo at gawing alagad ng lahat ng bansa. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ano sinasabi ni Jesus dito? Let the nations come home. Bring them home. Bring them back to the presence of God. Sabi ng mga original disciples, dong, mga probinsyano tayo dong. Paano naman tayo magpupunta sa ibang bansa? Takot sila eh. They were Galileans. Do you know that Galileans, in their time, Jerusalem is the center. It's the city. It's like Quezon City. Galilea, probinsya. Mga Galilean sila. Hindi pumili ang Diyos ng mga taga-syudad na una niyang disipulo. Mga probinsyano yung una niyang pinili. Nilulook down sila kasi may accent. May accent sila at hindi sila nagta-travel sa iba-ibang parte ng mundo. So yung accent nila hindi nag-iiba. So pag sila nagsalita, alam nila taga-probinsya yon. Kaya nga di ba si Peter, sabi nung, uy, ikaw yung kasama ni Jesus. Hindi, ako yun dong. Halata na, ikaw yun. May accent ka. Tinatanggi mo pa. Di ba? They were not very exposed to different nations. So that's why the accent did not change. They don't live in the city, in the urban, in the center, in the metropolis. Andun sila sa outlier province. And you know what happened? When the Holy Spirit came upon them, they were able to speak in other tongues. People were amazed. Paano nila nagawa yun? It was because the Spirit of God that confused the languages of the world before is now redeeming the nations. Alam mo na pinapauwi na ng Diyos yung bawat bansa kasi binalik niya yung gift ng tongues para ma-preach yung gospel. Para marinig nila na pinupuri nila yung Diyos sa iba-ibang lengguwahe. By the way, when Peter preached the gospel after this, he preached still in their language. In yung lengguwahe nila at that time. Pero nung nagpupuri yung mga tao, they were praising, they were worshiping God, they were praising in tongues in different languages. A reversal of the Tower of Babel. A commission to go into the world and redeem and bring home the nations. Verse 5. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, holy men, mga religyoso, deboto, devout, from every nation under heaven. So, nakatira sa Jerusalem, iba-iba, galing sa iba-iba silang mga diaspora. At yung iba sa kanila nakapag-asawa ng foreigner. So, parang si Angie, gano'n. So, meron sila ngayong foreigner spouse and they're living in Jerusalem. Anong nangyari? They're visiting their homeland. And at this sound, the multitude came together. So remember, may pista. So ang daming dayo, ang daming turista. And then narinig nila, may isang bahay na nagpupuri yung mga tao ang aga-aga. And they were bewildered. Ano ba translation sa atin? Nawindang. They were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. So, yung lengguwahe nila, Parthians, Greek, Medes, saan man sila galing, residents, Elamites, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Libya, Cyrene, visitors from Rome, all of these languages mentioned here, they heard from the Galileans who were in the upper room, 120 of them. They were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans?
Hindi ba mga probinsyano tong mga to? How come they're praising God in a language they have not learned? It was the miracle of the Holy Spirit. The outpouring of the gift of the Holy Spirit. Let me tell you this, no? Tongues is just one of the many gifts. It's a good gift. But there are many more. Every time, if we look at in the passage, may listahan ng gifts of the Holy Spirit. It's always a list. It's not just one. Pag hindi ka nag-tongues, wala kang Holy Spirit. Ang dami ng manifestation ng gifts ng Holy Spirit. And tongues is one beautiful gift. A reversal of the confusion of Babel. A commissioning to go and make disciples of all nations. My friends, in Fairview Terraces, it's right in front of one of the fastest rising universities in the Philippines, National University. When you go a little bit north, you will see Our Lady of Fatima University, which has exchange student programs with Koreans and Southeast Asian nations. The international students are right there around Fairview Terraces. You walk a little bit, which I did. Naglakad-lakad ako, no? Napunta ako sa Avida Towers, sa Trees, at kung saan sa Milan residences. Ang daming kahabaan ng mga condo ron, where internationals dwell. Punta ka ng Alphamart, punta ka ng 7-Eleven, may makakasalubong ka, iba-ibang lahi. They're all there. Hindi ba dapat lang na kung totoo tayo, na pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, na i-welcome natin sila and give them a place inside the church? That's why we're moving. Because God wants to bring home every nation under heaven. International students. Business, foreigners on business that are based here, working here. Sa Ayala Land Techno Hub, mga BPO centers, you would find so many. In fact, you don't have to go to a nation right now to reach internationals. They're all over Quezon City. But it takes courage, it takes creativity. And so kaya sa services pa lang sinasanay natin kayo. There's a good mix of English and a good mix of Tagalog. I hope hindi kayo ganito, no? Ba't kayo nag-English yun si Pastor Tim? Sana Tagalog na lang lahat. You're not missional. You're not thinking of mission. You're becoming like Babel. Pinoy lang, Pinoy naman na tayo, tayo lang. Remember, that's not the will of God. The will of God is for every nation under heaven to get saved. And even in the Philippines, hindi lang naman Tagalog ang salita. And dun sa Life San Joaquin, sa Iloilo, well, Iloilo, Ilonggo yan, di ba? Majority. Pero sa Life San Joaquin, Hiligaynon at Kinaraya. Tribal dialects. And the Word of God is preached in that tribal dialect. Diversity is good. Maganda na iba-iba. Maganda because ganun tayo nilikha ng Diyos. Hindi tayo pare-pareho, hindi tayo magkakamukha. How many of you are grateful hindi mo kamukha yung katabi mo? Grateful talaga eh. No? Iba-iba tayo, iba-ibang salita, iba-ibang lahi. We must be able to bring the love of God to those different cultures. What would it take for us to do that? Kailangan lumabas tayo sa comfort zone natin eh. Kung ang comfort zone natin Tagalog, mag-aral po tayo mag-English, practice tayo. Nakita nyo, umaten dito si Jason, di ba? Ayan, si Nikki nandyan. Kausapin nyo sila. Because ano po, practice kayo. Paano kayo mag-share ng gospel sa, paano may pagmamasok na ron? Foreigner doon, tahimik ka lang, hindi mo na welcome. Uy, welcome mo. Sabihin mo, kung na. Kung ang comfort zone mo English, mag-Tagalog ka. Mag-aral ka ng Bisaya. Mag-aral ka ng ibang dialekto. Go out of your comfort zone.
in order to reach more people for God. Hindi, Pinoy tayo eh. Walang English tayo. Go out of your comfort zone. It's not about one nation. It's about every nation under heaven. And how do we do that? We can only do that by the power of the Holy Spirit. My open prayer is for this week and next week, during the time of Pentecost season, you will encounter the power of the Holy Spirit. Usually, we gather in prayer on a Saturday. Diba? Ilan po sa inyo nagpupunta kayo pag Saturday to pray? 6:30 a.m. This Saturday, we're not gonna have that kasi wala muna tayong prayer meeting dito. Kasi we're gonna do our prayer in our life conference in Life San Mateo, Ciudad Crista Resort. So if you're not yet registered, you can register after this. That's 9 a.m. kasi, so we need to be there early. Anong meron sa Sabado, this coming Saturday? Life churches from Virginia Beach, USA, Novaliches, San Mateo, San Joaquin, Iloilo, Cavite, Dasmariñas, Cavite, Balanga, Bataan. We're all gonna come together to worship God together, hear the word together, and fellowship with our spiritual family. So marami doon, iba-ibang lahi. Marami doon, iba-ibang probinsya, iba-ibang syudad. Baka naman magkumpulan ng mga taga-Nova doon, ha? Tayo lang dito. Go out and meet new people because the kingdom of God is bigger than Novaliches. The kingdom of God is even bigger than Life Church. It's bigger than every nation. And we must practice reaching out to others. So as we move to Fairview Terraces in a few months, we need a lot of practice. But more than the practice, we need the power and the presence of the Holy Spirit. After this, go and meet with your life group leader. And in your life groups, kung saan man kayo nag-life group, sa bahay ninyo, sa restaurant, nasan man kayo, go and pray to receive the power of the Holy Spirit. Remember, there's physical togetherness. There's fervent prayer. There's expectant faith and patient waiting. Be patient, and you will receive the power of the Holy Spirit, and you will never be the same again. Of course, it's good that we put this into practice. No? Hindi lang naman tayo nakikinig lang ng sermon. Hindi ako pare, ha? Pare. Hindi ako pare. We're mobilizers for the kingdom of God. Now, the reason that the Holy Spirit can rest on each and every one of us is because bakit ang banal na Espiritu ng Diyos pwedeng dumapo at manahan sa bawat isa? Dahil malinis na tayo. At paano tayo naging malinis kahit makasalanan tayo? May sakripisyong alay na nag-alay ng lahat-lahat ng sa Kanya para pabanalin tayo. Alalahanin natin yun ngayon. Through the sacrament of communion. Let's all stand together. May I ask for the elements? In 1 Corinthians 11, verse 22, it says here, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way also he took the cup after supper, saying,
This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ang sacrament of communion is a participation. Jesus is inviting us to participate. Together with Him, we die to our sins. Together with Him, we are raised to new life. It's also a declaration that we are part of the body of Christ. And Lord, hindi ako mag-isa lang. That the Holy Spirit will not come upon me individually, but will come upon me in the context of a body. I am part of this family. Hindi ako bisita lang. Hindi ako taga-upo lang. I'm a son, I'm a daughter in the Lord. And communion is a declaration, a confession, na walang ibang kaligtasan. Hindi sa kabutihan natin, hindi sa kahit anong relihiyon, hindi sa kahit sinong pastor, kahit sinong pare, kundi sa sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus. Yung faith natin nasa Kanya. Taas po natin yung mga tinapay at manalangin. Panginoon, maraming salamat. Thank you for your body that was broken for our sins. Thank you for your ultimate sacrifice on the cross that made us worthy to serve you, to be a son, to be a daughter in the kingdom. Lord God, thank you for what you endured for our sake. We put our faith in you, ang aming tanging kaligtasan. Sa iyong pangalan kami nanalangin. Amen. The body of Christ broken for us. Let's partake of the Lord's, the bread together. Let's raise the cup. Panginoon, marami pong salamat sa iyong dugo. Thank you for your most precious blood that was poured out for the forgiveness of our sins. And through your cleansing, we are healed physically and spiritually of all our ailments. And we're prepared to be a vessel, a temple of the Holy Spirit. As we receive and partake of the cup, we also receive your forgiveness, Lord. Thank you for forgiving us. Salamat sa iyong pagpapatawad, pagpapabanal at pagpapalinis sa amin upang kami ay pananahanan ng iyong Espiritu Santo. Sa iyong pangalan kami nanalangin. Amen. The blood of Christ shed for us. Let's partake of the Lord's cup together. Let's worship the Lord. Oh
Who among you catch the vision? Can you raise your hand? Catch the vision. Who among you who wants to go vision? God sees your hands, mga kapatid. Ay, iba, dalawa pa. Okay. Thank you, Pastor Tim. So, yung preaching ng ating pastor is really, curve into our hearts. Saan ba nakatira ang Holy Spirit? Sa heart natin. We are the temple of the Holy Spirit. Sometimes, humihina yung tinig niya sa heart natin. Because of our old self, nasundot yan, kapatid. But because of boldness, that the power of the Holy Spirit na binigay niya sa atin, we can preach the gospel. We can share the gospel to our loved ones, to our neighbor, to our classmate. Sometimes din, kaya tayo nahihirapang mag-share, we don't allow the Holy Spirit to dwell in us. Yung power natin yung inaasahan natin, right? So asahan natin yung power ng Holy Spirit. That is the main point of the preaching ni Pastor Tim. Let the Holy Spirit dwell. Let the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit turuan kayong magmahal ng tao. Ang problema po kasi sometimes, nahihirapan natin mahalin yung mga kapitbahay natin, kaklase natin, kaopisina natin. We always justify. We always put reasons. But the Holy Spirit always telling you, anak, mahalin mo sila. Anak, share mo yung gospel ko. Because that is the power of the Holy Spirit to boldly declare the gospel. Amen? Let us pray. Father in heaven, thank you for the Holy Spirit that give us the boldness to preach the gospel, Lord. Lord, ready na ang Cinema 5. Make us ready, Lord. Kami lang yung nagpipigil sometimes. But make us ready. Tulungan mo kaming mahalin ang kapitbahay namin, ang mga kaklase namin, ang mga taong nakapaligid sa amin, Lord. So we pray, Lord, Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, teach us to love them. Salamat, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And before we go, may announcement lang po. Yan, Life of Making Disciples. Backroman mo naman ako. Nahiya ako eh. On June 14, 2025, katulad ako ni Pastor Tim, bro. Mahihain ako. That will be on Saturday, 9 a.m. Tama po ba? 9 a.m. So, sino yung mga nakakapagtapos na ng Purple Book? So, ito po yung kasunod natin. Sino ba gusto mag-disciple dito? Yan, okay. Amen po ba? And, mag-ingat po ang lahat sa pag-uwi. At God bless you all. Meron pa po pala, sorry. Deeper Together. Teka, tuloy pa ba yung early bird? Wala na. So, registration na natin is until of today lang daw po. 400. 400. Yung isa 400, 300. Ano ba talaga? 300 until today. Students. Sorry naman, Lai. Students 300, 400 sa matatanda. Sa mga matured. Okay? Okay, and God bless you all. Ingat po tayo sa pag-uwi.